Pagka nag-iipon ka ng pera, di ba yung nag-iipon, tinatago yung pera? Tapos, kung hindi mo maitago sa bahay, marami na tinatago mo sa bangko. Di ba ganon? O ganon din ang pag-iipon ng kayamanan sa langit, itatago mo. Babasahin ko sa iyo Diyan sa Mateo 6:1. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Tuloy. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga liguang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kung kukunin mo kapatid sa konteksto ng pangangaral ni Kristo, diyan sa Kapitulo 6, ang ipinatitipong kayamanan, yung mga gawang kabutihan na ipinatatago niya, ayaw niya ipakita mo sa iba. Kasi habang yun ay nakatago, nakarehistro yun sa ama, gagantihin ka ng ama pagdating ng paghuhukom. Bawa, pag maglilimos ka, wag mo nang ipapakita sa iba, wag mo nang ipapaalam yung ginawa nung kanan mo sa kaliwa. Ibig sabihin, wag kang magtatanyag ng kabutihang ginagawa mo, itago mo lang ng itago. Huwag kayong gagawa ng katwiran sa harap ng mga tao para mapuri kayo at makita. Mas mabuti yung gumagawa ka ng kabutihan, tinatago mo, kinukonsil mo. Pag nananalangin ka, huwag kayong mananalangin gaya ng mga napagpaimbabaw, nananalangin ng patayo para makita ng mga tao. Sabi niya, pag mananalangin ka, pumasok ka sa silid mo at ilapat mo yung pinto. Pag nailapat mo na, manalangin ka sa lihim, ang iyong ama nakakakita sa lihim, gagantihin ka. So lahat ng ginagawa mong kabutihan, pag sunod sa Diyos, tatago mo yon. Nakaipon siya ng nakaipon, Diyos lang ang nakakaalam. Nagiging treasures yon in heaven. Diba? Parang yung nagtitipon ka ng pera, wala naman nag-ipon ng pera, nilagay sa gitna ng sala, tapos kinalat doon, wala nun. Ang nag-iipon ng pera, lalagay sa alkansya, tapos tatago sa aparador. Pag hindi nakasya, dadali na sa bangko. At saka merong secrecy law ang bangko. Hindi pwedeng sabihin kahit kanino ng bangko kung magkano na yung ipon mo, malibang pahintulutan mo. Ganon ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Gagawa ka ng gagawa ng kabutihan sa kapwa, pero wag mong ipagsasabi, wag mong ipamamalita, wag kang gagawa ng kagaya ng iba, magdodonasyon, magpapakuha pa ng retrato sa dyaryo, lalagay pa sa telebisyon. Walang ganti yun. Hindi nakakaipon sa langit yun. Kasi ang ama ang nag-iipon nun eh. Lahat ng ginagawa mong kabutihan, sinusulat ng ama yon sa isjis ng Hebreo. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Amo, hindi liko ang Diyos para limutin niya ang ginagawa mo, yung pag-ibig mo, yung paglilingkod mo. Hindi niya kakalimutan yun. Nakaipon sa kanya yun eh. Kaya nga sa langit nakaipon eh, kapatid eh. Di ba, ginawa mo ng mabuti yung kapitbahay mo na hindi mo naman ipinagyabang, nakaipon sa Diyos yun. Nakaipon yun sa kanyang talaan. Nakakaipon ka ng treasures in heaven. Yun ay hindi nasisira, hindi nananakaw ng pagnanakaw, hindi nasisira ng tanga,
sapagkat lahat ng iniipon mong kabutihan sa Diyos, natatandaan ng Diyos yun. Nakalista yun sa aklat ng buhay. 139:16 ng awit, pakinggan. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anuman sa kanila. Amo, araw-araw sinusulat yung ginagawa natin eh. Kaya kung puro kabutihan yon, nakakaipon ka ng kayamanan sa langit. Meron pang pruweba para patunayan ko sa iyo ang tinutukoy na kayamanan sa langit yung mabubuting gawain. Basahin natin ng Apokalipsis. Eto, may naniniwala na tao na siya, mayaman na siya, okay na siya. Pero alam mo, para sa Diyos, wala siya eh. Pakinggan mo. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita, at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Sabi mo, mayaman ka, hindi mo na kailangan ng anumang bagay, pero ikaw ang maralita, dukha, bulag, at habag. Kaya payo sa kanya ng Diyos, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy, upang ikaw ay yumaman at mapuputing damit upang iyong maisuot. So may spiritual na kahulugan yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi nakukuha yun ng tao dahil marami kang ginto, mayaman ka na, hindi. Hubad ka pa rin sa Diyos, dukha ka pa rin, maralita. Saan ka dapat yumaman? Doon sa mga gawang ipinagagawa ng Diyos. Yun ang pag-iipon ng kayamanan.